Habang nahuhulog ang isang cellphone, may isang boses na nagtatanong, may social media ka ba? Kung meron, ano ang mangyayari sa account mo kapag namatay ka na? Ang mga social media accounts sa pagmamayari ng mga namatay ay tinatawag na dead accounts. Sigurado ka din bang nananatili lang silang abandonado? Dahil posibleng may mas masamang bagay pang pwedeng mangyari. Isang batang lalaki na may YouTuber o mas kilala bilang Aoringo ang labis na natuwa sa biglaang pagdami ng views ng kanyang in-upload na video. Habang nakasakay siya sa trend, may ilang kababaihan na nanonood ng kanyang upload at hindi makapaniwala at nagawa niyang pabagsakin ng isang MMA content creator. Kahit hindi pa siya kilala, napakarami na agad ng viewers nito. Sinilip ni Aoringo ang comments at lalo siyang natuwa dahil patuloy ang pag-init ng kanyang video. Kasabay ng pagdami ng views ay ang paglago ng kanyang kita, kaya hindi niya mapigilan ang pagtawa. Dito rin ipinakilala ang lalaki na si Soji Inishiro. Sa isang hospital, nag-aalala si Soji sa kanyang nakababatang kapatid na si Akari dahil sa bigla nitong pagbangon. Agad namang sinabi ni Akari na maganda ang pakiramdam niya kaya ayos lang siya. Tinanong din niya kung bakit hindi nagre-reply si Soji sa kanyang mga message at sinagot naman ito ng kuya niya na may inasikaso lang siya, sabay abot ng cake. Agad pinaalala ni Akari ang pangako ng kanyang kuya na limitahan ng pagkain ng matatamis sa isang beses kada araw at tinanong kung ilan na ang nakain nito ngayong araw. Sa isang nakakatawang mukha, sumagot si Soji ng 6, kaya agad siyang pinagsabihan ng kanyang kapatid. Matapos ang sermon, kinain na ni Akari ang cake ngunit bigla siyang nakaramdam ng sakit at inubo ng inubo. Tatawag na sana si Soji ng nurse pero pinigilan siya ni Akari at sinabing ayos lang siya. Humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi niya alam kung bakit ganito ang ginagawa ng kanyang katawan sa kanya. Dito pinalakas ni Soji ang loob ng kanyang kapatid at sinabing 1 buwan na lang ang natitira bago ang pagpapagamot niya sa US. Natuwa si Akari at tinanong kung saan manggagaling ang perang gagamitin para sa kanyang surgery. Ngumiti ang kanyang kuya at kampanteng sinabi na may nahanap siyang part-time job at sinabing bahala na ang kuya mo rito. Mamuhay ka ng maayos nang hindi nadadamay ang iba. Ito ang madalas na sinasabi ng matandang lalaki sa bahay ampunan. Pero para kay Soji, kung may legit na paraan lang para kumita ng malaking pera, gagawin niya iyon. Sa kasamaang palad, wala siyang espesyal na skills o talino. At dahil maskulado siya at sanay sa pakikipag-away, ito na lang ang landas na pinili niya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao basta gumaling si Akari. Kaya ang kailangan niya ngayon ay mas marami pang galit na patuloy na nag-aalab. 1 month later, 2 lalaki ang nag-uusap tungkol sa biglaang pagkawala ni Aoringo at may mga nagsasabi pa na nag-retire na raw ito. Sa bahay ni Soji, makikitang kumakain na naman siya ng puding at ayon sa kanyang puding tier list, nasa 15th o 14th place lang ito. Napatingin siya sa isang bagay na natatakpan ng tela nang biglang may pumasok na mensahe sa kanyang phone. Kinamusta siya ni Akari at nag-usap ang magkapatid. Sa huli ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Akari na uuwi na siya at hindi na siya makapaghintay na makita ang kanyang kuya. Napaluha si Soji sa nabasa kasabay ng matinding tuwa dahil sa nalalapit na pag-uwi ni Akari. Habang siya ay natutulog, bigla na lang siyang nagising at sa kanyang harapan ay may isang lalaking handang umatake. Agad niya itong naiwasan at nanginginig ang boses, nagtanong kung sino ito. Muling umatake ang lalaki, ngunit nagawa pa rin itong iwasan ni Soji. Sa sunod-sunod niyang pag-atres, nabitawan niya ang kanyang phone. Napansin ni Soji na nakatitig ang lalaki sa phone, tila may balak itong sirain. Mabilis na kumilos si Soji, dinampot ang phone at tumakbo palabas ng bahay. Pagkalabas, agad niyang minessage si Akari, sinabing may pumasok sa kanyang bahay. Ngunit may isang bagay na lubhang kakaiba, ang phone niya talaga ang target ng lalaki. Biglang lumitaw ang lalaki sa kanyang likuran at muling umatake. Sa pagkakataong ito, napigilan ni Soji ang atake gamit ang kanyang paa. Gumanti siya bilang self-defense, ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin ang pagpuntirya ng lalaki sa kanyang phone. Dito tuluyang nakumpirma ni Soji na ang tunay na pakay nito ay ang kanyang cellphone. Nagsalita na ang lalaki, binanggit ang pangalan ni Soji at ang kanyang Flamebait My YouTuber account. Sinabi nitong napanood niya ang mga videos nito at nakakadiri raw ang mga iyon, halos masuka siya sa kaiisip, sabay mura. Ngunit bigla ring nag-iba ang ekspresyon nito at humingi ng paumanhin sa pagmumura. Lumuhod si Soji at humingi ng tawad, inakalang isa ito sa mga taong nabugbog niya noon. Ipinaliwanag niyang pera lang ang dahilan ng lahat at handa siyang tanggapin ang anumang parusa, umaasang huwag lang siyang patayin. Nakiusap din siyang huwag sirain ang kanyang phone dahil dito niya kinakausap ang kanyang kapatid na nasa malayong lugar. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaki at muling umatake, mariing sinasabing kailangan niyang sirain ang phone ni Soji.
Pilit pa ring iginiit ni Soji na hindi pwede yon dahil kausap niya roon ang kanyang kapatid. Dito malamig na nagtanong ang lalaki, naririnig mo ba ang sinasabi mo? At mariing idineklara, ang kapatid mo ay patay na, 1 buwan na ang nakalipas. Makikita ang matinding pagkagulat ni Soji, hindi niya matanggap ang sinabi ng lalaki. Kaya agad niyang tinanong kung patay na ang kapatid ko, sino ang kausap ko? Dito ipinakita ang nakaraan, ang panahong pumanaw na ang kapatid ni Soji. Dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay nito, paulit-ulit siyang nagme-message sa account ng kanyang yumaong kapatid. Ilang araw ang lumipas na wala siyang tigil sa pagpapadala ng mensahe hanggang sa isang araw, bigla na lang itong nag-reply. Muling nabuhayan si Soji. Mula noon, naniwala siyang buhay pa rin ang kanyang kapatid. Ngunit biglang nagloko ang screen ng kanyang phone at lumitaw ang imahe ng kanyang kapatid. Habang nakatitig siya rito, bigla namang tinamaan ng lalaki ang phone ni Soji. Nang bumagsak ito sa sahig, agad niya itong sinubukang sirain gamit ang kanyang sandata, ngunit nagulat siya nang makitang hindi dumikit ang sandata sa phone. Mula sa cellphone, tila isang hologram ang lumabas, ang kapatid ni Soji na si Akari. Nagpasalamat si Akari kay Soji, at napaiyak naman ito dahil muli niyang nakita ang kanyang kapatid sa kanyang harapan. Ngunit ilang sandali lang, tumulo ang dugo mula sa mga mata ni Akari, at nag-transform ito sa anyong parang isang yokai o spirit monster. Dito sinabi ng lalaki kay Soji na ang kanyang kaharap ngayon ay isang multo. Ipinaliwanag niya na ang mga multo ay kadalasang lumilitaw sa mga lugar na may malalakas na ugnayan sa mga yumao, at ngayon, nagagawa na rin nilang mag-manifest sa pamamagitan ng mga cellphone. Kapag ang social media account ng isang namatay ay nag-transform bilang multo, tinatawag nila itong ghost account. Hindi pa rin makapaniwala si Soji, ngunit galit na sinabi ng lalaki na sana ay sinira na niya ang phone bago pa tuluyang ma-fully manifest ang multo kung hindi lang siya nito pinigilan. Dagdag pa niya, kapag umabot na sa ganitong estado ang multo, hindi nagagana ang anumang physical attacks laban dito. Ipinakita ng lalaki ang sarili niyang phone na ikinagulat ni Soji. Ipinaliwanag niya na dahil digitized ghost ang kalaban nila ngayon, hindi gagana ang mga dasal o krus. Mula sa kanyang phone, naglabas ang lalaki ng isang digitized weapon na ikinamangha ni Soji. Mas lalo pang nagtaka ang lalaki nang mapansin niyang nakikita ni Soji ang kanyang banhammer of civility. Sinabi ng lalaki na kailangan na niyang i-exercise ang kapatid ni Soji habang nakakabit pa ito sa kanyang phone. Agad siyang umatake, paulit-ulit na hinahampas ang multo sa ulo. Pinarami pa niya ang kanyang hammer sa ere at tinawag ang ataking ito na Civility Brigade. Bago niya tuluyang tapusin ang multo, bigla itong nagsalita at tinawag ang kanyang kuya na si Soji. Dahil dito, pinigilan ni Soji ang lalaki at nakiusap na tumigil muna. Ngunit habang nagtatalo ang dalawa, nagawa ng multo na tuluyang humiwalay sa phone. Agad itong nilapitan ni Soji, pilit na pinapakalma ang kanyang kapatid na multo. Ngunit bigla nitong inatake ang lalaki at napatalsik siya, dahilan upang hindi na ito makakilos. Sumunod, kinagat ng multo si Soji habang sinasabi nitong ngayon ay magkakasama na sila habang buhay. Sa sandaling iyon, naalala ni Soji ang mga sinabi ng lalaki tungkol sa pagmanifest ng multo sa isang bagay. Naalala rin niya ang madalas sabihin ng kanyang kapatid kung ano na lang ang mangyayari rito kapag wala na siya. Dito niya naisip na baka siya mismo ang dahilan kung bakit hindi makatawid ang kanyang kapatid sa kabilang buhay. Binitiwan ng multo si Soji matapos ang pagkagat. Nang bumagsak siya, ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang phone. Bigla itong nagliyab at nagliwanag, at mula sa kanyang kamay ay tila hawak niya ang isang blue flame. Nagulat ang lalaki at sinabing nagawa ni Soji na i-digitize ang kanyang spiritual power sa pamamagitan ng phone, isang kapangyarihang nagising sa ika-11th hour. Muling umatake ang multo patungo kay Soji, ngunit sinalubong niya ito ng kanyang blue flame. Nasunog ang multo habang isinisigaw nito ang pangalan ng kanyang kuya. Sa huling sandali, nag-transform ang multo sa anyo ni Akari. Tinawag niya si Soji, at nagkatitigan ng magkapatid bago tuluyang maglaho ang maltong anyo ng kanyang kapatid. Maya-maya lang, nawala ng malay si Soji habang kinukuhanan siya ng video. Isang lalaki ang napasigaw, inakala niyang patay na si Kakuro Kasubata, ngunit bigla itong dumilat at sinabing, hindi pa ako patay. Tila mga ghost exorcist ang dumating sa lugar, nakasuot ng uniforme katulad ni Kakuro. Tinanong ng lalaking kumukuha ng video si Kakuro kung totoo ba ang lahat at agad naman itong kinumpirma, si Soji ay isang fiery flame baiter at ang kanyang cyberkinetic flame ay kulay asul na ikinalula ng lahat ang ganitong anyo ng kapangyarihan. Dahil dito, sinabi ng kanilang sensei na isama si Soji sa Maiden Academy. Kung mabubuhay o mamamatay siya doon, nasa kanya na yon ang desisyon at kapalaran ni Soji.
Pagkagising ni Soji, ramdam pa rin niya ang bigat ng masamang panaginip, ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ang pagiging multo nito, ang paglitaw ng lalaking gustong mag-exercise, at ang pag-activate ng kanyang pambihirang lakas hanggang sa matalo niya ang sariling kapatid. Para sa kanya, lahat ng ito ay tila isang nakakabaliw na panaginip lamang. Pagbangon niya, napansin niyang nasa isang Ryokan Hotel siya at naisip na panaginip lang ang lahat, ngunit agad itong tinutulan ni Kasubata. Kaya naman natanong ni Soji kung nasaan siya, kung sino talaga siya, at kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Inabot ni Kasubata ang phone ni Soji, at doon niya nakita na hindi na nag-e-exist ang account ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Kasubata na kapag na-exercise ang isang ghost, tuluyan ding nawawala ang kanilang account. Naintindihan nito ni Soji at sinabi pang patay na rin naman talaga ang kanyang kapatid, kasabay ng isang pilit at pekeng ngiting agad napansin ni Kasubata. Mariin niyang sinabi na paninindigan niya ang kanyang desisyon, gagawin niya ang lahat para mabuhay. Dito opisyal na nagpakilala si Kakuro Kasubata, sinabing huwag siyang tatawagin sa kanyang first name, at inutusan si Soji na sundan siya upang ituro ang daan papunta sa paliguan. Paglabas nila ng silid, sinabi ni Kasubata kay Soji na wala sila sa isang hotel kundi nasa Maiden Academy, isang paaralan para sa mga exorcists. Hindi ito pinaniwalaan ni Soji at iginiit na nasa hotel pa rin sila, lalo na't ang silid na pinanggalingan nila ay may maliit na sulok sa bintana. Ipinaliwanag ni Kasubata na iyon ang kanyang kwarto at doon talaga nakatira ang lahat ng estudyante. Dagdag pa niya, sinadya nilang i-disenyo ang gusali na parang isang hot spring hotel upang bigyang diin ang konsepto ng paglilinis sa exorcism. Ilang estudyante ang nakita si Soji, at agad nila siyang nakilala bilang Aoringo, ang flamebait may YouTuber. May isang lalaki ring tahimik na nagmamasid sa kanya at binigyan pa siya ng titulong The Rotten Blue Apple. Ipinakilala rin ng mga kasamahan ni Kasubata, si Hiyori Haijima, na subscriber pala ng channel ni Soji, si Naruhiko Imoto, na halatang takot at ayaw siyang lapitan, si Renri Hasumi, ang lalaking mahilig mag-video gamit ang kanyang phone, at si Kiyomi Yasugawa, na sinabing may kapareho siyang kapangyarihan, tila may tinutukoy na karakter na hindi pa lubusang ipinapakilala sa kwento. Ipinasyal din ni Kasubata si Soji sa iba't ibang bahagi ng gusali, kabilang ang recreation room, convenience store, at ang hot spring. Sa hot spring, napansin ni Soji na mabilis gumaling ang kanyang mga sugat, habang si Kasubata naman ay tila may hinahanap, hanggang sa biglang lumitaw si Yoimaru Ozaki, isang monk at guro ni Kasubata. Pagkatapos maligo, tinanong ni Ozaki si Soji kung ano ang masasabi niya sa kanilang school, at agad namang sinabi ni Soji na nagustuhan niya ang hot spring. Dahil dito, inassume ni Ozaki na mag-e-enroll na siya at sasama bilang isang exorcist. Natawa silang dalawa at pabirong sinabi ni Soji kung nagbibiro ba siya, habang si Kasubata naman ay nagtanong kung seryoso ba si Ozaki sa pag-iimbita. Sinagot ni Ozaki na oo, dahil nagawa ni Soji na gisingin ang kanyang cyberkinesis. Ipinaliwanag niya kay Soji na ang propesyon ng exorcist ay nagmula pa libo-libong taon na ang nakalipas mula sa walang katapusang laban sa masasamang espiritu, at gumagamit sila ng mga teknik upang pakawalan ang espiritual na enerhiya na tinatawag na psychokinesis. Habang nagpapatuloy ang mahabang paliwanag ni Ozaki, makikitang nawala na ng gana si Soji at tahimik na naghahanda ng umalis, na hindi man lang napansin ni Ozaki dahil sa kanyang kadaldalan. Sa phone ni Soji, nakita niya ang Yubatake Hot Spring at sinabing pupuntahan na lang niya ito. Nagulat si Ozaki dahil akala niya ay unti-unti na niyang nakukumbinsi si Soji. Humingi ng paumanhin si Soji at seryosong sinabi na ayaw na niyang ma-involve sa mga bagay tungkol sa mga ghost at exorcists. Wala rin siyang pakialam sa sinasabi nitong cyberkinesis. Ang gusto na lang ni Soji ay mamuhay ng normal, magtrabaho, kumain ng isang matamis araw-araw, at matulog. Idinagdag pa niya na ang tanging dahilan kung bakit siya nagpapatuloy ay ang pagtulong sa kanyang kapatid na gumaling. Ngunit ngayong wala na ito, wala na rin siyang pakialam. Kaya nagpaalam siya at umalis. Ngunit habang papalayo, tinanong siya ni Ozaki kung aalis na lang ba siya nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang kanyang kapatid. Dahil dito, napahinto si Soji at laking gulat niya sa narinig. Sa wakas, nakuha rin ni Ozaki ang interes ni Soji matapos sabihin na ang kanyang kapatid ay hindi namatay dahil sa sakit, kundi pinatay ng isang makapangyarihang ghost account. Dito naalala ni Soji ang huling sandali ni Akari, kung saan makikitang tila may sumasakal sa kanyang leeg. Idinagdag pa ni Ozaki na ang mga biktima ng nilalang na ito ay naglalabas ng dugong luha, tulad ng sinapit ng kanyang kapatid. Kitang-kita ang galit ni Soji at agad niyang tinanong kung nasaan ang nilalang upang kanyang patayin. Ngunit tinutulan siya ni Ozaki dahil napakahina pa niya. Sinubukan ni Soji na sapakin si Ozaki, ngunit pinigilan siya ni Kasubata.
Mariin niyang sinabi na huwag siyang pigilan dahil pipilitin niyang ipaalam sa kanya ang lahat ng nalalaman ni Ezoki, ngunit tumanggi si Kasubata dahil guro pa rin niya ito. Dahil dito, iminungkahi ni Ezoki ang isang laro, kung matatalo ni Soji si Kasubata sa kanyang kasalukuyang estado, isisiwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Agad na inilabas ni Kasubata ang kanyang sandata, ngunit hindi ito pinansin ni Soji at patuloy pa ring inatake si Ezoki. Nang tumakbo si Ezoki, hinabol siya ni Soji at sinabing hindi niya gagawin ang alok nito. Ngunit sa gitna ng paghabol, bigla siyang inatake ni Kasubata. Upang makuha ang atensyon ni Soji, sinabi ni Kasubata na mas nakaka-excite raw siyang saktan kaysa noong pinaghahampas niya ang kapatid nito, kaya tuluyan ng hinarap ni Soji si Kasubata. Habang nagaganap ang labanan, pinanood sila ng lahat ng estudyante. Lumapit din kay Ezoki ang isang babae na si Kikiko at nagtanong kung ano ang nangyayari, habang inutusan naman ni Ezoki ang kanyang mga estudyante na panoorin ang laban. Nagpalitan ng mabibigat na atake sina Soji at Kasubata at wala ni isa ang gustong magpatalo. Ramdam ni Soji ang lakas ng sandata ni Kasubata kaya umatras muna siya, ngunit hamaba ang sandata nito at tinamaan siya sa mukha. Dumating ang isang lalaking guro at nagtanong kung ano ang nangyayari, kasabay ng pagdating ng isang babae, ang prinsipal ng paaralan. Kinausap ng guro ang prinsipal at hiniling na ipatigil ang labanan, ngunit sumenyas lamang ang prinsipal na tumigil ang lalaki. Muling nagumpisa ang laban at sa pagkakataong ito ay nagawa ulit ni Kasubata na makapagtama ng sunod-sunod na atake kay Soji, kabilang ang maraming hampas sa kanyang mukha. Pinarami pa ni Kasubata ang kanyang hammer at direkta itong pinakawalan kay Soji, dahilan upang siya ay mapahandusay sa sahig. Lumapit si Ezoki at ipinaliwanag na iyon ang tinatawag na cyberkinesis, at hindi ito kayang labanan ng walang armas o tamang gamit. Kaya inutusan niya si Soji na ilabas ang sarili nitong cyberkinesis. Pinahawak niya ang phone ni Soji, at dahil minsan na rin niya itong nagamit, gumana agad ang kanyang muscle memory. Paliwanag ni Ezoki, isipin ang init sa kanyang sikmura na unti-unting naiipon at dumadaloy sa mga kamay na humahawak sa telepono. Mula sa phone ni Soji ay biglang lumabas ang blue flame, ikinagulat at ikinamangha ng lahat. Maging si Ezoki ay hindi agad makapaniwala, ngunit nang makita niya ito mismo, nakumpirma niyang iyon nga ang demon flame. Tinanong ni Soji si Ezoki kung bakit ganito nakatingin ang lahat sa kanya, at ipinaliwanag ni Ezoki na may kilala rin silang tao na may ganitong kapangyarihan. Tinanong din niya kung anong pakiramdam ni Soji, at sumagot si Soji na hindi siya naiinitan o napapaso, bagkus ay natutuwa sa kanyang nararamdaman. Tinutok ni Soji ang phone sa kanyang paa at binalot ito ng blue flame, kasabay ng napakabilis niyang kilos na hindi niya agad na kontrol. Napaisip siya kung bakit gumalaw ang apoy sa kanyang paa, pero ginawa niya pa din ito dahil sa pakiramdam niya ay tama ito. Sa pagkakataong ito, nagamit niya na ito ng maayos at mabilis, umiikot-ikot sa paligid ni Kasubata. Sinubukan niyang umatake, at kahit na naiiwasan ito ni Kasubata, nadaplisan pa rin siya sa pisngi, nagdulot ng sugat. Dahil dito, nagalit si Kasubata at sunod-sunod siyang inatake, ngunit sa pagkakataong ito ay mabilis nang naiiwasan ni Soji ang bawat hampas. Dahil kontento na si Ezoki sa nakita niya, pinahinto na niya ang laban ng dalawa. Ngunit galit na sinabi ni Kasubata na huwag makialam si Ezoki at tinawag pa itong virgin, na ikinalungkot naman ni Ezoki. Samantala, namamangha si Soji sa sarili niyang nararanasang kapangyarihan. Ngunit seryoso na si Kasubata, pinalaki niya ang kanyang hammer at buong lakas itong inihampas kay Soji, na buti na lang ay naiwasan niya. Dito napagtanto ni Soji ang labis na lakas ni Kasubata kumpara sa sarili niyang kahinaan. Muling umatake si Kasubata, ngunit hamarang si Ezoki gamit ang simpleng galaw ng kanyang pamaypay, na ikinahanga naman ni Soji. Dahil sa mga pangyayari, humingi ng tawad si Ezoki kay Soji at sinabi na kung napaaga lang sila sa pagpigil sa nilalang na pumatay sa kanyang kapatid, malamang buhay pa ito ngayon. Humingi rin ng paumanhin si Soji at mariin niyang sinabi na gusto niyang sumali at magiging exorcist, at sa kanyang pag-iyak ay ipinangako na magiging mas malakas siya kaysa sa lahat. Nakita ni Ezoki ang tapat na hangarin nito. Sa huli, sinabi ni Soji na patutumbahin niya ang pumatay sa kanyang kapatid. Ngumiti si Ezoki, winelcome siya sa Maiden Academy, at binigyan ng manjo si Soji. Sa huling eksena, ibinigay kay Ezoki ang bill mula sa principal para sa pagpapagawa ng mga nasira sa paaralan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.